Kamakailan pumutok sa social media ang usapin tungkol kay Sampaguita Girl at isang security guard. Naging mainit na usaping ito, kaya't marami ang naglabasan upang magbigay linaw kung sino nga ba talaga si Sampaguita Girl. Isa sa mga unang nagpatunay ay si Miss Bell na nakilala ang tatlong bata noong nakaraang taon. Sa kanyang social media post, ibinahagi niya ang nakakaantig na kwento ng tatlong magkakapatid. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Habang pauwi mula sa isang hapunan, nakita niya ang tatlong bata sa gilid ng kalsada. Ang bunso si Darwin ay may kapansanan. Ang pangalawa naman na si Dan ay protektado ang kanyang mga kapatid. Ang panganay naman si Jen ay isang senior high school student na nangangailangan ng pera para sa graduation fee. Nadurog ang puso ni Bell sa hirap na kanilang pinagdaraanan. Napansin niya ang determinasyon ng mga bata na nagtitinda ng sampagita sa gabi para makapag-aral at abutin ang kanilang mga pangarap. Ikinuwento ng magkakapatid ang kanilang mga pagsubok at pangarap. Si Darwin ay nagnanais maging doktor. Si Dan ay gustong makahanap ng maayos na trabaho. At si Jen naman ay nangangarap makapagtapos ng kursong business. Sa gabi ring iyon, tinulungan sila ni Miss Bell sa abot ng kanyang makakaya. Nagbigay siya ng pagkain, pera at suporta. Hindi lamang sila basta tindero ng sampagita sapagkat sila'y mga masisipag at may angking talino. Bakit nga ba may mga batang kailangang magtiis sa ganitong sitwasyon? Sa kabilang banda, isang viral video naman ang nagpakita ng isang security guard na tila nag-abuso sa isang tindera ng sampagita. Sa unang tingin, maraming galit ang tumutok sa guard, ngunit makalipas ang ilang oras, kumalat din ang impormasyon tungkol sa tindera. May mga nagduda at nagsabing siya ay si Vic's Girl, isang personalidad na unang nag-viral, dahil sa umano'y hindi nito magandang asal. Ngunit ayon sa mga social media personalities na sina Rosmar at Hendrix, hindi si Vic's Girl ang nasa video. Nagpahayag si Rosmar na nakausap niya ang tindera na si Jenny, na isang first-year medtech student. Sa kanilang video call, napansin niya ang determinasyon ni Jenny na makapagtapos sa kabila ng hirap. Upang matulungan si Jenny, nagbigay siya ng 10,000 piso at nagbigay ng mungkahi na magtinda na lamang ito sa bahay nila. Ipinahayag din ni Hendrix na walang katotohanan ang chismis na si Jenny ay si Vic's Girl na nag-viral noon. Ayon sa kanila, ikinalulungkot nila ang nangyari sa batang babae na nasangkot sa hindi magandang pangyayari. Agad nilang pinaimbestigahan ito sa tulong ng kanilang security agency at mabilis na inalis sa tungkulin ang security guard na sangkot. Bukod dito, tiniyak ng mall na hindi napapayagang magtrabaho ang naturang guard sa alinman sa kanilang branch. Bilang isang institusyong nagsusulong ng pagiging inclusive para sa lahat, mariin nilang kinondena ang ginawa ng security guard laban sa batang babae. Ngunit sa kabila ng hakbang na ito, may tanong pa rin na umaalingaw-ngaw sa isip ng marami kung ano na nga ba ang magiging kinabukasan ng Sampaguita Girl at ng guard na nawalan ng trabaho. Samantala, tila nalinaw na rin ang isang bahagi ng kontrobersya. Maraming netizens ang nag-akala na si Sampaguita Girl ay si Vic's Girl, isang personalidad na dati nang naging viral dahil sa kanyang ugali. Subalit, matapos ang masusing pagsisiyasat, napatunayang magkaibang tao sila. Sina Rosmar at Hendrix, mga kilalang social media personalities, ang unang kumilos upang matulungan ang batang babae. Ayon kay Rosmar, matapos mapanood ang viral video, agad siyang naghanap ng paraan upang makontak si Sampaguita Girl na kinilala bilang Jenny. Lumabas sa kanilang pag-uusap na si Jenny ay isang first-year medtech student na nagtitiis magtinda ng sampagita para matustusan ang kanyang pag-aaral. Paano kaya siya nakakayanan ang ganoong sitwasyon? Bilang tugon, nagbigay si Rosmar ng 10,000 piso kay Jenny at pinayuhan siyang maghanap ng ibang paraan upang kumita nang hindi na kinakailangang magtinda sa lansangan. Anya, mag-focus ka sa pag-aaral mo. Hindi mo kailangang iasa ang lahat sa pagtitinda ng sampagita. Ang ganitong suporta mula kay Rosmar ay tila umantig sa damdamin ng marami. Ngunit sapat na ba ang tulong na ito para sa pangmatagalang pagbabago sa buhay ni Jenny? Habang nangyayari ito,
Ang PNP ay nagsimula nang magsagawa ng investigasyon kaugnay ng ginawa ng security guard. Matapos siyang tanggalin sa trabaho, iniulat na maaaring kaharapin niya ang iba pang kasong legal. Ano kaya ang dapat gawin upang matiyak na magkakaroon ng hustisya ang parehong panig? Sa kabilang banda, ang viral video ng insidente ay nagdala ng iba't ibang emosyon sa publiko. Sa unang tingin, hindi maiiwasang magalit sa aksyon ng guard. Gayunpaman, habang lumalabas ang iba't ibang impormasyon, mas lalong nagiging mahirap husgahan ang sitwasyon. Totoo ba ang mga aligasyon na modus operasyon ang ginagawa ni Jenny? O siya ay isa lamang inosenteng batang nais magpatuloy sa pag-aaral? Ang usapin ay tila hindi pa rin natatapos, lalo na't may mga lumalabas pang mga larawan at impormasyon tungkol kay Jenny. Gayon din, ang mga netizens ay hati ang opinyon kung saan ang ilan ay simpatiya ang ibinibigay sa batang babae, habang ang iba naman ay tila mas nauunawaan ang sitwasyon ng guard. Sa kabila ng lahat, isa itong paalala na ang bawat aksyon natin ay may malalim na epekto sa iba. Marahil, ang pinakamahalagang tanong dito ay hindi kung sino ang tama o mali, kundi kung paano natin masisiguro na ang parehong panig ay magkakaroon ng patas na hustisya. Sa tingin niyo, ano ang dapat na mangyari sa kwento ni na Jenny at ng security guard? Narito ang mga detalye mula sa posts ni na Rosmar at Hendrix tungkol sa trending na insidente ni Sampaguita Girl. Nilinaw ni Rosmar na si Jenny, ang kilala ngayon bilang Sampaguita Girl, ay hindi si Vic's Girl na dating naging viral. Sabi niya sobrang layo ng mukha nila. Dahil nalungkot siya sa sitwasyon ng dalaga matapos mapanood ang viral video at hinanap niya ito para matulungan. Ayon kay Rosmar, pareho silang nagkamalay sa bawal na pagtitinda sa lugar. Ngunit nanindahan pa rin si Jenny para maipagpatuloy ang pag-aaral bilang isang first-year medtech student. Sa kabila ng intensyon ni Jenny, mali umano ang ginawa ng security guard na sinipa at sinira ang paninda nito. Dagdag pa ni Rosmar, iisa lang daw ang uniform ni Jenny, kaya't ginagamit niya ang senior high uniform kapag nilalabhan ang college uniform niya. Isang patunay ito na seryoso ang dalaga sa kanyang pag-aaral. Ibinahagi rin ni Rosmar na naka-video call niya si Jenny at nakita ang mga frame sa bahay nito na nagpapakita ng kanyang determinasyon bilang estudyante. Dahil sa kontrobersya, nahihiya na raw si Jenny lumabas dahil iniisip ng iba na siya ay si Vic's Girl. Idinagdag pa niya na hindi na kailangan ni Jenny magtinda ng sampagita sa lansangan at maaari na lamang magtinda ng ibang bagay tulad ng inihaw o Rosmar skincare malapit sa kanilang bahay dahil sa binigay nitong 10,000 piso. Samantala, nagbigay din ng opinyon si Hendrix sa usapin. Para sa kanya, malinaw na si Jenny ay hindi si Vic's Girl at ipinakita pa niya ang uniform ni Jenny sa video call. Gayunpaman, nabanggit din niya na dapat bigyang pansin ang sitwasyon ng security guard na nawalan ng trabaho dahil sa insidente. Ayon kay Hendrix, tila hati ang opinyon ng mga tao sa social media kung saan ang ilan ay sumusuporta kay Jenny habang ang iba naman ay mas kampi sa guard. Sa kasalukuyan, patuloy ang diskusyon sa social media tungkol dito. Ang iba ay naniniwala na tama ang ginawa ng guard dahil trabaho lang umano ito, habang ang iba naman ay naniniwala na sobra ang naging aksyon niya. Sa gitna ng mga ito, ano kaya ang nararapat na hustisya para sa magkabilang panig? Ang sitwasyon ni Jenny ay nagdala ng liwanag sa maraming issue. Una, ang hirap ng mga estudyanteng tulad niya na kailangang magtinda para matustusan ang kanilang pag-aaral. Pangalawa, ang responsibilidad ng mga security personnel na dapat ipatupad ang batas ng may tamang paggalang sa dignidad ng tao. Pangatlo, ang impluensya ng social media sa paghubog ng opinyon ng publiko. Ano kaya ang epekto nito sa hinaharap ni Jenny at ng guard? Sa kabuuan, ang sitwasyong ito ay nagpapakita ng kahalagahan ng maingat na pagsusuri bago magbigay ng opinyon, lalo na sa social media. Ang tulong kay Jenny ay hakbang tungo sa kanyang pangarap, ngunit ang pagkawala ng trabaho ng guard ay isang hamon na dapat ding bigyang pansin. Sa huli, parehas na nasa maselang posisyon sina Jenny at ang security guard. Habang binigyan ng tulong si Jenny upang makapagtapos ng pag-aaral, ang guard naman ay nawalan ng trabaho
na maaring nakaapekto sa kanyang pamilya. Ang sitwasyong ito ay nagsilbing paalala na bawat aksyon natin ay may mas malalim na epekto sa iba. Ano ang masasabi niyo? Paano dapat balansehin ang hustisya sa ganitong mga kaso? Sa tingin niyo ba tama ang naging desisyon ni Rosmar na linisin ang pangalan ni Jenny at magbigay ng tulong pinansyal? Paano naman ang guard? Nararapat ba siyang bigyan ng pangalawang pagkakataon? Huwag kalimutang mag-comment sa ibaba at ibahagi ang inyong opinyon tungkol dito.